Hello, magandang gabi po. Good evening, everyone. Praise Jesus. Siguro last 3 Wednesday na lang. Tatapos na yung taon. O last 2. Anyway, magandang gabi po. Purihin pang Panginoon. Sa oras na ito, kayo po ay aming inimbitahan at samahan niyo po muli kami sa aming pag-aaral. Welcome po sa Jesus Said Ministry Church dito po sa San Mateo Rizal. Ika-282nd na po natin ng Wednesday midweek service. Okay. So, Sunday po Christmas message muna kami. So, join us kung kayo po ay lagi naman nanonood. Pwede kayong manood para makita nyo rin o mapag-aralan din natin sabay-sabay yung ating study tungkol sa kapanganakan ni Kristo. Kung kayo po ay malapit, andito lang po kami. You can fellowship with us, mga kapatid. At sa gabing ito, Book of Joshua, chapter 4. Papasok po tayo ng verse 1 ng chapter 5. Maikli lang naman yun. So, the memorial stones, the 12 memorial stones after nilang tumawid. So, makikita natin mga kapatid kung ano ang mga plano ng Diyos. Paano sila magtatagumpay sa nalalapit na labanan dito po sa Jericho. So, may mga preparasyon si Lord na kailangan ihanda ang mga Israelita para magtagumpay. So, ngayon po, chapter 4, ito yung second part ng preparasyon nila. May mga rules si Lord kung ano yung mga dapat gawin. May mga detalyeng bagay na dapat nila sundin, kung paano tayo kung paano tayo tawag dito, o kung paano mga Israelitang sumunod sa utos ng Panginoon. So may mga si Lord, may mga batayan si Lord, parang hindi siya batas, uh, parang policy o kaya yung bang sistema. So chapter 3, kung maalala po ninyo, last week, balikan lang natin bahagya. So Joshua chapter 3, natapos po natin yung buong chapter 3. Nagkaroon ng instruction si Lord. Yung paglabas nila sa lugar ng Amoreo, actually lugar din ng Moab pala, sorry. Lugar ng Moab, papunta sila sa part ng Jordan. May mga utos ang Panginoon na kailangan mauuna muna yung Ark of the Covenant, bit-bit ng mga pari. At ang distansya po nila ay nasa 1 kilometer away, yung mga taong bayan. Mauna yung pari. So pagdating sa baybayin ng pinaka ilog Jordan River, ihinto po 'yon at may panibagong instruction si Lord. So ngayon, mga kapatid, lahat po ng nangyari sa chapter 3 ay natupad. So chapter 4, may mga detalye pa ang Lord na instruction niya para maganap yung talagang perfectong pagsunod ng mga Israelita. Ito yung sasabihin niya kay Joshua. So let's start with prayer, mga kapatid. Purihin ka, Ama, sa oras nito, patnubay po ninyo ang aming hinihingi, Ama, sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Nawa ay pagpakumbabain niyo po ang puso namin, ang kaisipan namin. Nawa, Ama, kami ay makadulog sa iyong harapan. Matuto po kami at gabayan niyo po kami ng Espiritu Santo na siya naming guro at nagtuturo ng naaayon sa prinsipyo ng Diyos. Gabayan niyo po kami, Panginoon, dito sa church, lalo na mga viewers.
Salamat po, Ama. Tinataas ko po ang lahat. In the name of Jesus, we pray. Amen. So, welcome po sa Jesus Said Ministry Church. So, salamat po sa una sa mga pagsubaybay po ninyo. So, ngayon, introduction naman tayo sa chapter 4. Chapter 4, verse 1 to 7, instruction ni Lord kay Joshua at sa mga Israelita. Verse 8 to 11 naman, ito yung after na instruction, ito yung implementation, actual na gagawin nila, the crossing of Israelites to the Jordan River. And then verse 15 hanggang sa mga susunod, ito pa yung mga ibang mga details kung paano sila nakasunod. Sige po, verse 1, Josue chapter 4 verse 1 o Joshua 4 verse 1. At nangyari nang ganap ng nakatawid sa Jordan ang buong bansa, sinabi ng Panginoon kay Josue. Pag tinignan natin na parang past tense ng dating, pero ito po yung parang introduction. Verse 2, sabi rito, ito pa yung pinagagawa. Kumuha ka ng 12 lalaki sa bayan, isa sa bawat lipi. Verse 3, at iutos ninyo sa kanila, kumuha kayo ng 12 bato mula rito sa gitna ng Jordan, mula sa dapong matatag na tinatayuan ng mga paan ng mga pari, at dalhin ninyo at ilapag sa dapong tinitigilan ninyo sa gabing ito. Okay. So dito, ito yung mga ibang detalye. Kasi sa verse 17 ng chapter 3, nakalagay doon, at ang samantalang buong Israel ay dumaan sa tuyong lupa hanggang sa nakatawid sa Jordan, ang buong bansa. So last part ng chapter 3, nakatawid na, past tense na. So chapter 4, verse 1, parang past tense na rin, di po ba? Pero dito mga kapatid, merong mga detalye na tinuturo si Lord nung during, ito yung during. So verse 2, inugkutos ang Panginoon sa bayan, pipili sila ng 12. Every tribe po ay may isang leader, kaya 12 tribes po ito na mga leader nila, napipili sila sa bawat isang tribo. Verse 3, habang andoon yung mga pari na naka-stay sa ilog, yung 12 tao kukuha ng 12 bato mula doon sa Jordan bedrock. Nakalagay ang bedrock po yon sa lugar na yon habang andun sila. At yung 12 bato na yon ay ilalapag nila kung saan sila mag-stay sa gabi na yon. So mamaya pa naman yon, later pa yung ibang verses tungkol doon. And then verse 4, kaya tinawag ni Josue ang 12 lalaki na kanyang inihanda sa mga anak ni Israel, isang lalaki sa bawat lipi. So yung 12 lalaki, 12 tribes po yon. So the 12 stones would mark the spot where God performed His wonderful miracle in stopping the waters of the Jordan so the Israelites could cross. Ito po yung magiging parang monumento nila. And then verse 5, at sinabi ni Josue sa kanila, dumaan kayo sa harapan ng kaba ng Panginoon ninyong Diyos sa gitna ng Jordan. Pasanay ng bawat isa sa inyo ang isang bato sa kanyang balikat, ayon sa bilang ng mga lipi ng mga anak ni Israel. Okay. So dito, hindi masyadong nakadetalye kung paano yung marching nila. Even marching kasi may mga procedure si Lord eh. So, dahil nga po, bago po sila umabot sa Jordan River, may distansya ng 1 kilometer po yun. Pero nung nakatungtong na yung mga pari sa riverbed, tuyo na po yung lupa, ilog po dito, nabanggit last week, mula doon sa lugar ng Adam, yung falls na nasa Adam, pababa, hindi na po bumaba yung tubig doon. Doon pala sa taas na hinto na. More or less, ang layo po noon ay 27 kilometers mula doon sa tatawiran po nila. And then, meron pang mga ilang kilometers pala, 27 kilometers, meron pang ilang kilometers bago umabot doon sa
Salt Sea, kung tawagin ay yung Dead Sea. Pati yung Dead Sea po, mga kapatid, ay actually according sa study natin last week ay natuyo. Yung dadaanan po ng mga Israelita. So ngayon, ang sabi dito sa verse 5, di ba, at sinabi ni Jose sa kanila, dumaan kayo sa harapan ng kaban ng Panginoon ninyong Diyos sa gitna ng Hordan. Pasanin ng bawat isa sa inyo ang isang bato sa kanyang balikat at ayon sa bilang ng mga lipi ng mga anak ni Israel. Verse 6, upang ito ay maging isang tanda sa gitna ninyo, na kapag itinanong ng inyong mga anak sa panahong darating, anong kahulugan sa inyo ng mga batong ito? So ito po ay isang sign. In New King James, nakalagay sign or tanda. Marami pong mga sign na nabanggit sa sulat ni Moses. So the Hebrew term for sign can mean miracle. Nakalagay doon sa Exodus 7 verse 3. Nung sinasabi ni Lord kay Moses na ilalabas niya yung mga Israelita. So magpapakita siya ng mga sign or miracle sa harap ni Paraon. And then yung sign na yon, yun yung mga 10 salot. But dito po, it means yung sign na ito, yung sign na unang-una yung hahatiin ulit yung tubig po dito at the same time, yung sign na pwede magiging memorial stone, yung 12 stone, yung magiging palatandaan at magiging alaala po sa mga Israelita. So kung may magtatanong daw sa mga anak nila sa panahon darating, kung anong kahulugan ito, itong sabi niya sa verse 7, inyo ngang sasabihin sa kanila sapagkat ang tubig ng Hordan ay nahawi sa harapan ng kaban ng tipan ng Panginoon na nang iyon ay dumaan sa Hordan ay nahawi ang tubig ng Hordan at ang mga batong ito ay magiging alaala sa mga anak ni Israel magpakailanman. So magiging memorial stone po yung 12 na yon para sa mga anak ni Israel. So nakalagay pa raw yon. At ang mga batong ito ay nagiging alaala sa mga anak ni Israel magpakailanman. Okay? So pag may nagtanong, mga kapatid, para sa kanilang mga anak. Verse 8, ito yung implementation na po nila, yung paggalaw po nila. Verse 8, ginawa ng mga anak ni Israel ang ayon sa inuutos ni Josue. Sabi sabihin, verse 1 to o verse 2 hanggang verse 7, instruction po yon. And then second, verse 8 naman, and then hanggang verse 11, ito na po yung implementation. So, ginawa ng mga anak ni Israel ang ayon sa inutos ni Josue at pumasa ng 12 bato mula sa gitna ng Hordan. Sa river po ito na natuyo. Gaya ng sinabi ng Panginoon kay Josue, ayon sa bilang ng mga lipi ng mga anak ni Israel. At kanilang dinala sa dakong kailang tutuluyan. At inilapag ang mga iyon doon. Actually, ano ito mamaya pa mangyayari ito in verse, I think is in 18. Okay. So ito po yung implementation, mga kapatid. Ito yung execution and implementation after the instruction. So napansin ko lang, ito madalas ko napapansin to, sa book ni Moses, halos laging nagkakaroon ng parang nagkakapareho. Inuulit. So ito yung yung standard feature ito ng Hebrew narratives, yung pagkakakwento ng mga writer, for example, na yung instruction iba sa implementation. So the standard feature of Hebrew narratives is repetition. Talagang inuulit. Una, instruction muna ng Diyos at saka ang execution. So, ganun din ang procedure ng Panginoon panahon ni Moses. Beginning Exodus, pansinin lang po ninyo, beginning Exodus hanggang Book of Numbers, marami po doon. Example po, yung plan and sizes and instruction ng Lord, utos ng Diyos sa paggawa ng Ark of the Covenant. Tabernacle, pati ang damit ni Aaron.
Lahat po ito ay binanggit sa Exodus chapter 25 verse 1 hanggang Exodus chapter 30. Exodus 25, Exodus hanggang Exodus 30. Puro ano po yun, utos pa lang yun, instruction. At ang implementation nun, yung instruction na yon ay ginawa sa Exodus 35 hanggang Exodus 40. Kaya pag binasa mo, ba't parang inulit? Pansinin lang ninyo na yung una, utos. Sinasabi po yung utos. Pero, maraming detalye kasi sa utos eh. Pero, pagdating sa after ng utos, uulitin ulit yan, pero implementation naman. So, minsan ganun ang standard na narrative. Yung Hebrew picture, mga kapatid, na uulit. Pag binasa mo, paulit-ulit. Pero magkaiba kasi ang utos sa pagsunod. Kaya mga kapatid, no, dito sa book of Exodus hanggang Deuteronomy at dito sa book of Joshua, very unique po yung mga narratives, yung pagkakasalaysay ng kwento sa Bible. So very unique dahil iba yung uutos, tapos i-implement po, halos ulitin pa rin yung sinabi. Pero ang ginagawa doon, yung implementation, ang nagagawa. So, pinakikita yung utos, sinasabi, at isinasalaysay din yung kung paano ginagawa. Kaya mga kapatid, ito naman ang importante sa atin. Bakit ba mayroong kasulatan? Bakit ba mayroong kautusan ng Panginoon? Even in New Testament. May utos ang Panginoon at siyempre naghahangad ang Diyos ng may sumunod sa mga utos. Yun naman talaga ang ginagawa ng Diyos sa mga nananampalataya sa Kanya. So tayo ang tagasunod, ang Diyos ang tagapag-utos. Kung tayo nananampalataya kay Kristo. Verse 9. At si Josue ay nagpasalansang ng 12 bato sa gitna ng Hordan, sa dakong tinayuan ng mga paa ng mga pari na nagdadala ng kapanantipan, at ang mga yun ay naroon hanggang sa araw na ito. Ibig sabihin siguro pag preparasyon pa lang to, no? Pero mamaya makikita natin kung saan dadalhin po yun. And then verse 10, ang mga pari na nagdadala ng kaban ay tumayo sa gitna ng Hordan hanggang sa natapos sabihin ni Josue sa bayan ang bawat bagay na inuutos ng Panginoon ayon sa lahat na inuutos ni Moses kay Josue. At ang bayan ay tumawid na nagmamadali. So kung titingnan natin ang mga pangyayari, okay, so nauna yung mga 12 tao kumuha ng bato, so maaring sinalangsang muna. And then, verse 10, habang andun po yung mga pari na nakatayo sa Jordan River, tawid po. Tumatawid po. Ibig sabihin, hindi na sa aking pangunawa, hindi na muna magagamit yung distance of 1 kilometer. Magkocross po yung mga taong bayan habang nakatigil yung pari na may dala ng kaban ng tipan sa gitna ng river. Habang nandun sila, nakahinto yung daloy ng tubig. And then, tuloy-tuloy po na tumatawid yung taong bayan na nagmamadali. Dahil marami po yan abutin din ng milyon po yon. So, kailangan magmadali at syempre, bit-bit po yung kaban ng tipan na hindi pwede ibaba. Okay, na nasa hawak po yon, bit-bit po ng mga pari yon habang sila ay nasa gitna ng river. So sila ay nagmamadali sa pagtawid. Verse 11, nang ganap ng makatawid o nakatawid ang buong bayan, ang kaban ng Panginoon at ang mga pari ay itinawid sa harap ng bayan. So, ibig sabihin, pagtawid nila from Jordan to Canaan, ang mga pari naman ang aalis na doon, kailangan nilang mauna sa unahan. Kasi yun ang dahil sa verse 15, 16, utusan sila ulit ng Panginoon na mauna sila, umakyat, patungo dun sa lugar ng Gilgal. So mamaya meron tayong map na pakikita. So verse 10 and verse 11,
Ang detalye nito ay nasa verse 18 po, maya-maya. So, sabi dito, verse 12, ang mga anak ni Ruben at ang mga anak ni Gad at ang kalahating lipi ni Manases ay tumawid na may sandata sa harapan ng mga anak ni Israel. Gaya ng sinabi ni Moses sa kanila. Actually, ang mga tumawid po ay yung mga ready lang para sa lumaban. Yung pamilya po kasi nila, yung pamilya ni Ruben at saka ni Gad, at yung kalahati ni Manases, meron na po silang namanang lupain sa lugar ng Moab. Ito po yung namana nila na nakuha nila kay King Sihon at saka kay King Og. So naghati yung dalawat kalahating tribo ni Israel. Si Ruben at saka si Gad. Pero yung kalahati ni Manases may makukuha dito at meron pa siya makukuha yung kalahati pagtawid ng Kanaan. So sila po ay nangako kay Moses na lalaban po sila pero yung pamilya po nila may iwan po sa lugar ng Moab. Verse 13, may 40,000 na may sandata sa pakikipagdigma ang tumawid sa harapan ng Panginoon na patungo sa pakikibaka sa mga kapatagan ng Jericho. So, ang bilang po ng mga lalaban na pwedeng makipaglaban galing kay Ruben, kay Gad at yung kalahati ni Manases ay total of 40,000 na, let's say, soldiers. Mga kapatid, doon po sa Book of Numbers chapter 26, nagkaroon ng second census. Ang nabilang po doon ay napakarami pong mga lalaki, 20 years old and above, male na ready sa battle. Kay ano lang, tingnan lang natin bahagya. Balikan lang natin to. Okay, marami pong mga ready na humawak ng sandata. Okay, tingnan lang natin Kay Ruben, ilan ba yung kay Ruben? Okay, chapter 26 ng Book of Numbers. Hindi ko na markahan. But anyway, kung titignan po natin, kulang po yung 40,000 kung lalahatin po natin yung total na lalaban sa kanila. But, mga kapatid, naiwan po yung ibang pamilya nila sa Moab. Kaya, maari, naiwan po yung ibang mga soldiers na may kakayahang lumaban para proteksyonan po yung family na naiwan nila doon. Okay? So, anyway, so dito po mga kapatid, 40,000 po yung total na inilaan nila Ruben, Gad, tsaka yung half tribe ni Manases para lumaban. Now, verse 14, nang araw na iyon ay dinakila ng Panginoon si Josue sa paningin ng buong Israel. At sila'y gumalang sa kanya, gaya ng kanilang paggalang kay Moses sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay. Okay. So mga kapatid, ito po ang ikalawang ginawa ng Panginoon, yung hinati ang tubig. Mas malaki nga lang doon sa Red Sea nung panahon ni Moses. Pero dito, ipinaunawa lang ng Panginoon yung pangako niya kay Joshua na kung paano yung leadership na pinagkatiwala ni Lord kay Moses, yun din ang ipagkakatiwala niya kay Joshua. Mga kapatid. So ito ay para ang mga Israelita ay igalang si Joshua. Kung titingnan po natin, para igalang kung paano ginagalang si Moses, ganun din ang paggalang na ilalaan nila kay Joshua. O 20 years old and above.
Book of Numbers 26 yan. O, yun na yun. Kay Reuben pa lang, 43,000 na, no? So, kaya nga sabi ko nga kulang. O, kay Reuben pa lang, 43,000 na. Pero 40,000 lang inalaan nila. Ibig sabihin, yung iba, na andun pa sa Moab, pakicheck sa Moab po para bantayan po yung mga pamilya nila. But anyway, sa verse 14 po, nakalagay po dito, ang ginawa ng Panginoon ay sa pangyayaring yun, dinakila ng Panginoon si Josue. Pinarangalan ni Lord si Josue sa harap ng mga Israelita. Gumalang kung paano paggalang ang pinagkaloob nila kay Moses, ganoon din ang paggalang nila kay Joshua. So mga kapatid, tignan po natin mga kapatid. So the Lord reaffirmed Joshua's place as a successor of Moses. So tignan po natin Exodus 14:30. Exodus 14:30 to 31. Ito ito rin yung eksena kung paano after nung hinati sabi dito, no, gayon iligtas ng Panginoon ng Israelita ng araw na yun mula sa kamay ng mga Egyptyo nung hinati ang dagat. At nakita ng Israel ang mga Egyptyo na patay sa dalampasigan. Sa pagtawid ng mga Israelita, biglang hinahabol sila ng Egyptian, bumalik po yung tubig na doon sa Red Sea. Nakita ng Israel ang dakilang gawa na ginawa ng Panginoon sa mga Egyptyo. At ang taong bayan ay natakot sa Panginoon at sila ay sumampalataya sa Panginoon at sa kanyang lingkod na si Moses. So yung pangyayari sa paghati ng dagat sa Red Sea, natakot sila sa Panginoon, ang mga Israelita. At dito ay sumampalataya rin sila sa lingkod ng Panginoon na si Moses. So, ganoon din ang ginawa ni Lord dito sa paghati sa Jordan River. No, nang araw na yun ay dinakila ng Panginoon si Josue sa paningin ng buong Israel at sila gumalang sa kanya gaya ng kanilang paggalang kay Moses sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay. So, ito yung Exodus 14:30 to 31. Ito yung after nung iligtas sila, tumawid po sila sa Red Sea. Ganon din ang ginawa, tinatakutan lang Diyos at pinarangalan nila si Moses diyan, tinatakutan nila si Moses. Ganon din dito, si Joshua naman. So bilang patunay na totoo ang sinabi ng Panginoon sa mga Israelita at pangako niya kay Joshua na kung ano ang binigay niyang pagpapala at paggalang, parehong ibibigay niya. Kung ano ginawa niya kay Moses, ganun din gagawin niya kay Joshua. So verse 15 to 24 naman, mga kapatid, may iba pang mga details kung paano naman yung mula doon sa pagtawid. Nakita natin dito, no, tumawid na po sila, pero mula doon sa pagtawid, patungo naman ng Gilgal. So, makikita natin yung parang step by step na parang pace by pace yung paglalakad nila. So, verse 15, tuloy lang natin. Ang Panginoon ay nagsalita kay Josue na sinasabi, verse 16, iutos mo sa mga pari na nagdadala ng kaban ng patotoo na sila'y umahon mula sa Jordan. Okay? Kaya't nag-utos si Josue sa mga pari, umahon kayo mula sa Jordan. Nang umahon, verse 18, nang umahon mula sa gitna ng Jordan ang mga pari na nagdadala ng kaban ng tipan ng Panginoon, at nang tumuntong sa tuyong lupa ang mga talampakan ng mga paa ng mga pari, ang tubig ng Jordan ay bumalik sa kanilang lugar at umapaw sa pampang na gaya ng dati. Okay. So dito, instruction ni Lord sa mga pari. So after kanina, no, kailangan tumawid po yung mga pari sa harapan ng mga taong bayan. Pero dito po, yung detalye na, yung parang details naman kung ano nangyari sa ilog after nung sila ay umahon. So may mga detalye rin si Lord. Anong nangyari? So inutusan sila, umahon na sila sa Jordan na ito, sa river na ito. And then verse 18, ulitin ko lang, nang umahon mula sa gitna ng Jordan, mula doon sa ilog na yon,
ang mga pari na nagdadala ng kabanang-tipan ng Panginoon at nang tumungtong sa tuyong lupa ang mga talampakan ng mga paa ng mga pari. Actually, kasi kung titingnan natin, no, para bang basa yung paa ng mga pari. Hindi po, mga kapatid. No? Yung lupa na tinutungtungan nila, maaari na ito po yung mga lupa na tuyo nung sila yung tumutong dito. Ito yung mga lupa na natural na tuyo na hindi na inaabot ng river. Kahit na kasi nakalagay dito sa study natin last week, Joshua 3 verse 15, kung maalala po ninyo, medyo umaapaw ang tubig sa Jordan River dahil panahon po ng pag-ani. Kaya nakalagay din naman dyan, no? Nakalagay naman dyan na ang tubig ng Jordan ay bumalik sa kanilang lugar at umapaw sa pangpang na gaya ng dati. Kasi nga, ng panahon na tumawid po sila, panahon ng pag-aani, kaya mataas ang level ng tubig sa Jordan River. Yun siguro ang panahon. Kumbaga sa mga dagat, may panahon ng low tide at high tide. So, meron pong gano'n na panahon ng pag-aani. Hindi ako sure kung anong date yung pag-aani, kung anong month yung pag-aani ng Israel. Matetrace nyo naman po yun. So, ibig sabihin, ang tubig pala, habang nasa panahon ng pag-aani ang Israel, mataas ang tubig, ang level ng tubig. So, maaari, yun to yung lupa dito, yun yung normal na lupa na hindi na aabot ng tubig. Kaya pag-apak daw nila doon, sabi dito, ang tubig ng Jordan ay bumalik sa kanilang lugar at umapaw sa pangpang na gaya ng dati. So, ito yung detalye ng pag-awa naman. So, tingnan natin na parang may mga short details si Lord sa pagkukwento dito eh. Kung paano to kinuwento para siya nakakalito ng konti. Anyway, ito po yon. So dito mga kapatid, panahon po kasi ng anihan, kaya lumalagpas yung tubig sa pampang. And then, kaya nga yung binanggit ko kanina, maaari yung lupa dito, yung mga hindi inaabot na ng tubig. Kaya nung umabot yung paa nila sa tuyong lupa na yon, yung tuyong lupa na hindi inaabot ng tubig talaga, saka bumalik na yung tubig mula doon sa kanyang pagdaloy. Okay? At ito ay nakita ng mga Israelita, mga kapatid. Nakita po doon ng mga Israelita ang mga pangyayari ito. Dahil unang-una, wala pong hindi Israelita na hindi tumawid. Siguro habang tumatawid sila, tinitignan nila yung nangyayari. Natuyo yung lupa, yung tubig, yung daloy, at naging yung lupa ang nilakaran nila. So, kung titignan natin mga kapatid, 40 years ago, bukod kay Joshua at kay Caleb, the rest ng mga tao, 20 years old and above, ay namatay. Around 3,550 po yun. Kung tatanggalin natin si Joshua at si Caleb na sila lang naiwan, so 603,000 na lang, 548. The rest, 19 years old and below, ay hindi po namatay. So, tumanda na po sila rito. After 40 years, matanda na po ang iba dito na tumatawid po dito. Second time nila nakita ito because yung first time, siguro meron na silang may edad na po sila at the age of 18 years old, 19 years old. Naaalala nila yung Red Sea, nung paano sila tumawid. Yun ang una. Ngayon, second time nila nakita ito. Ngayon, yung iba naman, ipinanganak na sa wilderness, first time lang. Kasi dito na sila pinanganak. Kaya mga kapatid, nakita ito ng mga tao noon, ng mga Israelita, kung ano ang ginawa ng Diyos. Kung ano ang ginawa ng Diyos, na parehong-pareho ang pangyayari na ginawa kay Moses. Verse 19, ang bayan ay umahon. So ito na po yun, yung mula doon sa lugar na yon. Doon sa Kanaan na po ito ay umahon mula sa Jordan ng ikasampung araw ng unang buwan at humimpil
sa Gilgal sa hangganang silangan ng Jericho. Okay? So yung ikasampung araw, mga kapatid, ng unang buwan, ang unang buwan ay month of Nisan. So kung babalikan natin yung Exodus chapter 12, nag-utos ang Panginoon bago dumating yung ikasampung salot na ang Panginoon ay dadaan sa lugar ng Goshen at sa Egypt. Nag-utos ang Panginoon sa ikasampung araw ay magpe-prepare na sila ng tupa na iaalay, kordero na iaalay para sa Passover. Ikasampung araw po yun ang unang buwan, month of Nisan. At pagdating sa ikalabing-apat na araw, yun ay papatayin para i-celebrate ang Passover. Gagawin po nila rin ito dito. Next week, sa chapter 5, verse 2 onward, aabot po sila ng Passover. But sa ikasampung araw ay umahon sila dito bilang preparasyon na rin ng Passover. And then, nagstay sila sa Gilgal sa hangganan silangan ng Jericho. Mga kapatid, no, mula dito hanggang sa Joshua chapter 5 verse 10, ito ay ika-14th day, eksakto sa Passover, isa-celebrate nila yon. Now, verse 20, ang 12 bato na kanilang kinuha sa Jordan ay isinalansang ni Josue dito po sa Gilgal. Hindi naman kalayuan po ito. So, tingnan natin yung mapa, yung Gilgal. Yung mapa, sana makita po ninyo. Yung Gilgal, may kalayuan pa ng konti sa Jordan River. At meron pa rin konting distansya sa pinakalugar ng Jericho. Sana kita niyo dyan. Ito po yung, dito po nag-start sa Adam, yung paghinto ng falls po yan, yung paghinto ng tubig. Jordan River po ito. Ito po yung Gilgal. Ito po yung Jericho. So yung Gilgal, ito, mula rito sa Jordan River hanggang Gilgal, may kalayuan pa, mga kapatid. So dito sila nag-stay. So yan po yung ano natin. Tapos yan na po yung mga lugar ng Kanaan. Yan na po yung later on na magiging bayan ng Israel. So mula rito hanggang dito, hinto ang tubig, papunta rito sa Dead Sea or Salt Sea. Thank you po. Thank you, Sister Sally. So, okay. So, doon po sila nag-stay according dito sa verse 20. Doon po nilagay yung 12 bato na binabanggit kanina na bilang memorial stone. Verse 21. Thank you. 21. At siya nagsalita sa mga anak ng Israel kapag itinanong ng inyong mga anak sa kanilang mga magulang sa panahong darating, anong kahulugan ng mga batong ito? So parang inulit yung instruction. Anong kahulugan ng mga ito? Verse 22. Inyo ngang ipapaalam sa mga anak ninyo na sinasabi, ang Israel ay tumawid sa hordang ito sa tuyong lupa. So dito, binibigyan sila ng Panginoon o ni Joshua, kung ano instruction ni Lord kay Joshua. Yung 12 bato na yun ay palatandaan, tatanawin nila na isang napakalaking himala na sila ay, ang pamilya nila, mga ninuno nila ay itinawid ng ligtas dito sa Jordan River. Sa tuyong lupa. Sa tuyong lupa, mga kapatid. So, ibig sabihin, ikukwento nila paano naging natuyo ang lupa. Ikukwento po nila na natuyo ang lupa dahil pinatuyo ng Panginoon. Verse 23. Ito yung sa mga descendants nila, mga kapatid. Sapagkat tinuyo ng Panginoon ninyong Diyos ang tubig sa Jordan sa harapan ninyo, hanggang sa kayo'y nakatawid, gaya ng ginawa ng Panginoon ninyong Diyos sa dagat na pula. Ito po yung sinasabi ko kanina pa, parehong pagkakapangyayari.
kung anong ginawa doon sa dagat na pula, Red Sea, na kanyang tinuyo para sa amin. Noon kukwento si Joshua, hanggang sa kami ay nakatawid. So, si Joshua po ay living witness. Siya lang po yung 20 years old and above at si Josie Caleb na nakatawid po dito. Bukod pa yung 19 years old and below na hindi nakasamang pinuksa ng Panginoon. So 20 years old and above, counted po yun, as census po yun. So testimony po to ni Joshua. Na sinasabi ni Joshua na kanyang tinuyo para sa amin hanggang sa kami ay nakatawid. So mga kapatid, iba rin yung mismo na ang nagtuturo, ang nagbibigay ng instruction after God's instruction to Joshua, eh yung mismong meron siyang living testimony sa mga previous experiences. 40 years ago na po yung kinukwento ni Joshua. Kaya ang sinasabi ni Joshua, hindi lang kayo dapat maniwala sa Jordan River. Ngayon, kung nagdududa pa kayo, iba pa yung nangyari doon sa Red Sea. Mas malaki yun. At merong buhay na namatay doon yung mga Israelites. Pero sinasabi lang ni Joshua dito, nakatawid ang kanilang mga ninuno dito sa dagat na pula na tinuyo rin ng Panginoon. Egyptian ang namatay, yung mga humabol sa Israelites. Verse 24, upang makilala, ito po ang dahilan, upang makilala ng lahat ng bayan sa lupa na makapangyarihan ang kamay ng Panginoon. Ikalawa, upang sila'y matakot sa Panginoon yung Diyos magpakilanman. So the great reason for all their enemies, sabi dito, upang makilala ng lahat ng mga bayan, ng lahat ng bayan pa, sa lupa, na makapangyarihan ang kamay ng Panginoon. Para sa Israelita, marami na silang na-witness na very powerful ang kamay ng Diyos. But para sa iba na hindi kilala ang Diyos, kailangan magpakilala ang Diyos. Hindi lang yan. Ikalawa, ang reason ay upang matakot sa Panginoon ninyong Diyos magpakilanman. Mga kapatid, ito po ay para matakot ang mga tao sa Diyos. Hindi lang para sa mga tao sa Diyos, nadadamay na rin, natatakot na rin sila sa mga Israelita. Dahil kakampi ng Diyos ang mga Israelita. Okay? So, tingnan natin. Tawid lang tayo. Joshua chapter 5, verse 1. Hanggang dito lang tayo sa verse 1. Nang mabalitaan ng lahat ng mga hari ng mga Amoreyo, ito na nga po yung resulta, na nasa kabila ng Hordan, sa dakong kanluran, at ng lahat ng mga hari ng mga Kananeyo na nasa tabing dagat, kung paanong pinatuyo ng Panginoon ang tubig ng Hordan sa harapan ng mga anak ng Israel, hanggang sa sila ay nakatawid ng lumo ang kanilang puso. Sila'y nasiraan ng loob dahil sa mga anak ni Israel. So, ang reason ng Lord, makilala ang Diyos. Pangalawa, matakot sila sa Diyos. Dahil ang kamay ng Diyos ay makapangyarihan. At yun nga ang nangyari. Nang mabalitaan ng lahat ng mga hari ng mga Amoreyo na nasa kabila ng Hordan sa dakong kanluran, pagtawid, yung tinuturo kayo na sa mapa. Pag tinignan natin, yung Joshua chapter 10, verse 3 to 5, meron pong 5 hari doon. Sino-sino ba yung mga hari na yun? Ito yung mga hari ng mga Amorites o Amoreyo. Tingnan po natin. Joshua 10, verse 3 to 5. Sila po yung mga natakot. Kaya si Adonizedek na hari ng Jerusalem, dadaan naman tayo dyan, ay nagsugo kay Oham na hari ng Hebron at kay Piram na hari ng Jarmuth at kay Japia na hari ng Lachish at kay Debir na hari ng Eglon na ipinasasabi, kung babarito kayo, tulungan ninyo ako at patay natin ang Gibeon sapagkat ito'y nakipagpayapaan kay Josue at sa mga anak ng Israel. Kaya tinipon ng 5 hari ng mga Amoreyo
ang hari ng Jerusalem, ang hari ng Hebron, ang hari ng Jarmuth, ang hari ng Lachish, at ang hari ng Eglon, ang kalunghukbo. At nagkampo laban sa Gibeon at nakipagdigma laban dito. Actually, pag dadaan naman tayo dyan, tinalo po ni Joshua yan. Kaya yung lugar ng Jerusalem ay naging sakop ng Israel. Pero may hari na po noon ng mga ibang lahi. Okay? So ano pa? Natakot din daw ang lahat ng mga hari ng mga Kananeyo na nasa tabing dagat. Pag tinignan natin yung Israel, yung Kananeyo, yung lugar ng Kananeyo, ang dagat po doon ay yung po yung Mediterranean Sea. So lahat ng lugar doon na malapit sa dagat, lugar po yun ng mga Kananeyo. Anyway, ang Kananeyo, anak po sila ni Kanaan eh, yung lugar na yun eh. May kanya-kanyang lahi lang, mga iba, Hivites, Jebusites, mga anak-anak na po ni Kanaan po yun. Lumaki na lang po ang lahi. Even si Amoreo, ang Amorites, anak din po ni Kanaan po ito. So lahat po ito, mga kapatid, anak ng mga taga-Kanaan, anak ni Kanaan. Pag binasa po natin yung Joshua 12 verse 9 to 24, may 31 kings. 31 na hari pa ang pinatay o pinuksa ni Joshua. So sila rin yon, mga lahi ni Canaan din po yon. So ibig sabihin, binabantayan nila ang galaw ng mga Israelita. Walang sino man sa kanila ang humarang doon sa lugar na yon. Samantalang previously sa Book of Numbers, ang dami pong mga humaharang sa mga Israelita dahil unti-unting umuusad ang mga Israelita at dinadaanan ng lugar nila. Si King Balak ng media, hinire po si Balaam, false prophet, para sumpain ng Israel. At nung nalagpasan nila ito, mga kapatid, bago nalagpasan nila ito pala, si King Sihon ng Moab, mga kapatid, nagpaalam si Moses, nagpasugo si Moses kay Sihon na makikidaan kami. I think is Book of Numbers chapter 13, chapter 21. Makikidaan kami, sabi ni Moses, hindi kami kukuha ng anumang pagkain. Kung kumuha man kami ng mga butil ng mga uhay, whatever, pagkain, babayaran namin. Paraanin mo lang kami. Ang ginawa ni Sihon, sinalubong ang mga Israelita at inaway, nakipaggera. Patay si Sihon. So, ibig sabihin, sa pagkakataong ito, wala pong sumalubong para gerahin ang mga Israelita. Wala pong nag-abang, pagtawid, wala po. Yung Jericho nga nagtatago, mga kapatid eh. Hindi nga sila lumalabas. Mamaya, sa chapter 6 natin makikita, hindi sila lumabas. Kaya pinaikutan na lang sila. Takot sila eh. Nandun na sila yung uunahin. So lahat po ito, natakot. Sabi nga dito, nanlumo ang kanilang mga puso at sila'y nasiraan ng loob dahil sa mga anak ni Israel. Takot po sila, mga kapatid. Now, in our conclusion, hanggang doon lang muna tayo. Next week po, yung verse 2 hanggang buong chapter 5 po. Okay, maganda rin po yung kwento dyan. Hanggang sa chapter 6, doon na po nila makukuha ang Jericho. Napakagandang storya, mga kapatid, at kwento ng tagumpay. By the way, beginning in our conclusion, beginning Joshua chapter 3, yung last week teaching natin, nasunod lahat ang mga utos, ang mga instruction ng Lord. Yung marching, yung position, distance, everything, nasunod po. Bago sila tumawid ng Jordan River. Today, itong Joshua chapter 4, nasunod ulit ang proseso, yung utos ng Panginoon, yung instruction. Kung paano sila tatawid, lahat. Nasunod po yun, maayos, perfecto. Very smooth, mga kapatid. And they put 12 memorial stones sa Gilgal. Sinunod din ng mga pari ang lahat ng instruction ni Joshua, ni Lord, kung paano ingatan ng Ark of the Covenant. So nagkaroon ng magandang coordination between Joshua, the Lord,
Joshua, the priest, and taong bayan. Dito nakikita natin yung very, ano na po yung mga taong bayan. Hindi tulad ng mga panahon na yung mga namatay sa wilderness, panahon ni Moses, matitigas ang ulo. So because yung covenant ni Lord, yung Ark of the Covenant, nasunod din po yung pagbibitbit. At dahil doon nakatawid sila ng payapa. By the way, ang Jordan River ay may 100 feet ang lapad, more or less 30 meters. And then, yung lalim naman, 10 feet, pababa. Naglalaro sa 10 feet, pababa, palalim. And by the way, the symbol of memorial stone, kasi po, ito po yung isa sa mga highlight natin dito. In Old Testament, the 12 memorial stone, but in New Testament, ano po ba ang kahulugan ng simbolo ng stone? So meron din po tayong kasi po tayo nabubuhay sa bagong tipan eh. But in New Testament, meron po siyang tinatawag na memorial symbol. Ito po ay si Jesus. Jesus is the rock of salvation. Gawa chapter 4, verse 11 to 12. Actually, parang tinuro ko ito last Sunday. Itong si Jesus, sabi dito, ang bato na itinakwil ninyong mga tagapagtayo, ang siyang naging batong panulukan. Verse 12, walang kaligtasan sa kanino pa man, sapagkat walang ibang pangalan sa ilan ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas. So kung paano nilulook back nila, inaalala nila yung bato na ito, na siyang memorial stone bilang himala at kababalaga na hinati ng Diyos yung Jordan River, inaalala nila ito para gunitain ang kapangyarihan ng Diyos. So, ganun din in New Testament. Inaalala lang din dapat natin si Jesus. Jesus is the rock of salvation and Jesus is the memorial of our redemption na dapat inaalala. So, we must look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Lagi natin tatandaan po ito. Tignan natin si Jesus na binabalikan natin to. Hebrew 12 verse 2 to 3 na siya ang rock of salvation. Pagmasdan natin, tingnan natin si Jesus na siyang nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya at dahil sa kagalakang inilagay sa kanyang harapan, ay tinis niyang krus. Hindi inalintana ang kahihiyan at siya ibupo sa kanan ng trono ng Diyos. Isaalang-alang ninyo siya. So, ginugunita, tinitignan na nagtiis ng gayong pagsalungat ng mga makasalanan laban sa kanyang sarili upang kayo huwag manghina o manlupaypay. So, ibig sabihin, kung sinabing isa-alang-alang, sabihin, hindi ka maliligtas kung hindi alang-alang kay Kristo. Yung salitang alang-alang parang siya yung dahilan ng ating pananampalataya. Siya ang dahilan ng ating kaligtasan. Kaya tinitignan natin siya, nilulukbak natin siya. At isa sa mga paraan natin bilang tayo ay nabubuhay sa panahon ngayon, yung utos ng Panginoon, do this in remembrance of me. Diba? Alam niyo po yun, yung new covenant na binatinan ng Panginoon na every first Sunday of the month, ginagawa natin yun. So, inaalala po natin yun. Yun na po yung bagong memorial, tawag dito, yung salvation na inaalala natin. And then next week, continuation na lang po tayo, no? To celebrate yung Passover sa study natin. So sa study natin today, o last week pa, Joshua 3, and today, Joshua 4, nakita natin na perpekto nilang nasunod yung utos ng Diyos na ibinigay ni Josue. At ibinigay ni Josue sa mga priest at sa taong bayan. Nasunod po lahat. Kaya naman sila ay kinatakutan ng mga kalaban nila dahil sa kamay ng Diyos. Ito'y pangako naman ng Panginoon, ng Diyos sa mga Israelita. Pangako pagpapala kapag sila ay sumusunod sa utos at pangako din ng Diyos na sumpa kapag hindi sila sumusunod sa utos. Kaya nga, ang daming beses ginamit po yan, ang daming beses pinaalala po yan. In Leviticus chapter 26 verse 1 hanggang 39, andun po yung both blessing and curses ng Lord, the curse ng Panginoon, pagsumpa, pag sumusuway. Deuteronomy 7, verse 12 to 16, yung pagpapala. And then yung pagsuway, Deuteronomy chapter 9, verse 1 onward.
At sa Deuteronomy 28, verse 1 to 14, sinabi doon yung pagsunod sa pagpapala. Teka lang. And then Joshua and Deuteronomy 28, verse 15 to 68, sumpa naman sa mga susuway. Kaya kung titingnan po natin, dahil sila ay sumunod sa lahat ng utos, natupad yung utos ng Panginoon, natupad yung pangako niya na sila ay katatakutan. Sila ay katatakutan. Tingnan natin muna yung utos, Deuteronomy 28 verse 1. Kung susundin mo ang tinig ng Panginoon mong Diyos at maingat mong gagawin ang lahat ng kanyang mga utos sa akin, inutos sa iyo sa araw na ito, itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa. So, laktaw lang tayo, verse 6 hanggang 10. Magiging mapalad ka sa iyong pagpasok at magiging mapalad ka sa iyong paglabas. Kung masusunod po yon. Verse 7, tatalunin ng Panginoon sa harapan mo ang iyong mga kaaway na babangon laban sa iyo. Sabi dito, kasi pag sumunod sila, tatalunin ng Panginoon sa harapan mo ang iyong mga kaaway na babangon laban sa iyo. Sila lalabas laban sa iyo sa isang landas at tatakas sa harapan mo sa 7 landas. Maghihiwa-hiwalay po sila. Igagawad sa iyo ng Panginoon ang kanyang pagpapala sa iyong mga kamalig at sa lahat ng iyong gawain o gagawin. At pagpapalain kanya sa lupain na binibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Verse 9, itatatag ka ng Panginoon na isang banal na bayan para sa kanya, gaya ng kanyang ipinangako sa iyo. Kung iyong gaganapin ang mga utos ng Panginoon mong Diyos at lalakad ka sa kanyang mga daan. Ito po yung sinasabi dito sa verse 5, chapter 5, verse 1. Makikita ng lahat ng mga bayan sa lupa na ikaw ay tinawag sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoon at sila'y matatakot sa iyo. Kaya nga sinasabi dito sa chapter 5, verse 1, nang lumo ang kailang puso at sila'y nasira ng loob dahil sa mga anak ni Israel. At sabi ng Panginoon sa chapter 4, verse 24, sa mga ginawa ng Lord ng mga himala, upang makilala nila ng bayan ng mga kalaban ng Israel ang makapangyarihang kamay ng Diyos at upang sila'y matakot sa Panginoon ninyong Diyos magpakailanman. So natupad po because nasunod po nila ang kautusan ng Panginoon. But alam natin, mga kapatid, habang binabaybay natin ang study natin hanggang loobin ng Lord, hanggang Book of Judges, marami pong mga failures din ang mga Israelita. Hindi consistent. But every time na sumusunod po sila, nagtatagumpay po sila. Pero kung hindi sila sumusunod, nasasakop po sila. Kaya nga, maging consistent po sa pagsunod. So mga kapatid, in New Testament, ganun din, the promise of God and the Lord Jesus are still consistent to their promises, mga kapatid. Patuloy ang Panginoon nangangako, even in New Testament. Yung obedience to His law and to the Word of God is the main concern of Jesus after His resurrection. After ng kanyang resurrection, ibinagkaloob ang Holy Spirit. Ang sino ang pinuspos ng banal na Espiritu, dapat concerned siya kung paano sumusunod na yung ang tao sa salita ng Diyos. Once na sinabing obedience means action. Hindi lang sa salita, hindi lang sa isip, kundi once na sinabing obedience, nakinig ka at sumunod ka na. So mga kapatid, after ng resurrection ni Jesus, ipinadala ang Holy Spirit. So nasasakop na po tayo ng panahon na ito. So ano lang gagawin natin? The Holy Spirit lead us to read the Bible. So meron pong 3 prinsipyo sa Tagalog na dapat nating alalahan at gawin. 3 pong prinsipyo na dapat nating alalahan at gawin. Upang tulad ng mga Israelita na magtagumpay din. Kasi bakit? Sumunod po sila. Upang ma-bless o makilala din ang kamay ng Diyos sa pamamagitan natin. Upang makita rin even si Satan matakot sa atin dahil sa pangalan ng Panginoon. Kasi si Satan, di ba? Takot po siya kay Jesus Eh si Satan, in Book of Acts 19,
takot po rin yun kay Paul. So marami pong even mga kapatid, even yung mga kalaban pwede matakot or umiwas sa mga lingkod ng Panginoon. So una, makinig tayo ng salita ng Diyos at magbasa at isabuhay. Nakikinig tayo sa mga teaching sa Sunday o sa mga ibang preaching pa, Sunday, Wednesday, at siyempre po, magbasa po tayo ng Bible every day. Hindi lang yung may problema tayo, hindi lang po yung kailangan natin magbasa dahil may pagsubok, maging routine po natin to, maging lifestyle natin to. Read the Bible every day, morning and evening with prayer. Whether may problema o wala, may joy or mayroong pagsubok. Mga kapatid, ito po, sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Matthew 7:21-23, ina-address niya to yung mga salita ng Diyos. This is one of my favorite verses. Hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Pansinin niyo lang po, kalooban ng Ama. Sino po yung nag-uutos kay Joshua? Si God the Father. Ang Diyos Ama po ang nag-uutos kay Joshua. Kaya nagtagumpay po sila because nasunod po eh. So ganun din si Jesus. Bilang tagaptupad din ng salita ng Diyos, gusto niya sumunod din po tayo. At sino lang daw ang susunod dito, yun ang papasok sa kaharian ng langit. Sa araw na iyon, ay marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan? Gifted pa ho ito. Kasi po, yung gift of the Holy Spirit, isa po ay prophecy eh. At nagpalayas ng mga demonyo, ibig sabihin, isa sa mga gift of the Holy Spirit, yung casting out the evil spirit, at yung magpapagaling ka, gift of healing, minsan may ganon. Sa iyong pangalan, nagpalayas daw siya ng demonyo. At sa iyong pangalan, gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. Miracle. Mga kapatid, isa po sa gift of the Holy Spirit is miracle. So lahat po to gifted ng Holy Spirit, pero meron nakita si Lord. Sabi dito, at kung magkagayon, ay bayad ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayo mga gumagawa ng kasamaan. So hindi po passes yung mga gifts of the Holy Spirit. Hindi po passes that you are serving the Lord. Wino-work out mo yung gift, yung mga gifts ng Holy Spirit. Hindi po yun passes. Hindi po yun parang, tawag dito, para bang magiging reason natin para gumawa ng masama. Matimbang yung masama sa mata ng Diyos. Ang masama ay masama. So, privilege po yung gifts na ginagawa ng mga tao. But kapag gumagawa ng masama, hindi po. Kaya, ito ang pinaka-nakakatakot na verse. Hindi ko kayo kilala. Pag dinanay po tayo ni Jesus, kaya ako favorite ito para maging warning din sa akin. If the Lord Jesus denied you, mga kapatid, sabihin sa'yo, lumayo ka sa akin, hindi kita kilala, nakakatakot po ito. Kahit sabihin natin, nagpapalayas ka ng masamang spirito, nagpapagaling ka. Yung Book of Luke, nakalagay pa yata dyan, kasama mo kami kumakain. But anyway, mga kapatid, di ba, nakita natin, even di ba, sino ba kasama na kumakain ni Jesus? Si Judas, kasama ni Jesus kumakain. Kaya mga kapatid, be careful. Ito ay favorite ko para lagi akong ingatan. Ibig sabihin, lagi akong babalaan ng Panginoon. So, para sa atin ito, mga kapatid. Kaya nga, makinig tayo ng salita ng Diyos, magbasa at isabuhay. Pangalawa, prinsipyo, magmahal tayo ng tapat kay Hesus Kristo sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang salita. So marami pong tao na Kristiyano. Sabi nga kanina, Panginoon, Panginoon. Hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon, Panginoon. Isang Panginoon doon, totoong tumatawag. Isinasabuhay ang salita. Gumagawa ng katuwiran sa Diyos. Yung isang Panginoon, may gifts of the Holy Spirit, pero gumagawa ng masama.
Dito rin mga kapatid, may mga taong nagmamahal daw kay Jesus pero hindi naman isinasagawa. So anong batayan ng Panginoon sa pagmamahal? 1 chapter 14 verse 21. Siyang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mga iyon ay siya nagmamahal sa akin. So, pwede mong mahalin ng Lord, walang problema. Pero, kailangan mahalin din natin ang salita niya. Mahalin din natin sumunod sa kanyang salita. Kasi kung hindi, baliwala. Lalo na ngayon, mga kapatid, di naman natin nakikita si Kristo physically. Nasa langit na po siya. So, ang kanyang batayan ay yung sumusunod sa utos. Nagbabasa tayo, sinusunod natin yung utos. Kapag sinusunod mo ang utos, kahit hindi mo sabihin ng bibig mo na mahal mo siya, nagagampanan mo na yung pag-ibig mo sa Panginoon. Para sa Kanya, ang sino mang may salita ng Diyos, tinutupad daw yon, mahal na siya. Mahal na siya. At ang nagmamahal sa akin, sabi dito, ay mamahalin ng aking Ama. At siya'y mamahalin ko. So, ibabalik ng Panginoon. Mamahalin din siya ng Diyos at ibabalik din ng Panginoon ang pagmamahal sa Kanya. At ihahayag ko ang aking sarili sa Kanya. Ihahayag. Kung marami pa siyang gustong sabihin sa iyo, ituro sa iyo dito sa salita niya, ihahayag niya. Wala siyang lihim na itatago sa iyo, sa atin. Then if Jesus, the Lord, is the shepherd and caretaker of our soul, so kung siya ay caretaker at siya ay shepherd, tayo yung kaluluwa. O tayo yung sheep, tayo yung sheep o kaya yung tupa. Kaya pangatlo, sabi rito, prinsipyo, pakinggan natin ang tinig ng ating pastor. Siya po talagang totoong pastor natin, mga kapatid, na si Jesus at sundin. Kaya nga, pag may pastor sa pulpit, sa church, hindi tinuturo ang Biblia, false pastor po yun. Hindi tinuturo ang Biblia, tapos ang tinuturo kung ano ang mga turo ng tao. Hindi po dapat yon. Dapat yung the whole counsel of the Bible, especially yung Gospel, and then yung New Testament, lahat po yon. So kung siya ang ating pastor, si Jesus, dapat alam natin ang tinig ng Panginoon na si Jesus at dapat sundin natin. Sabi sa aklat ng 1 chapter 10 verse 27 to 28, pinapakinggan ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking kilala at sila'y sumusunod sa akin. Sila'y binibigyan mo ng buhay na walang hanggan. Amen. At kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila aagawin ng sino man sa aking kamay. Siyempre, kailangan sumunod. Balikan natin yung verse 27. Pinapakinggan ng kanyang tupa ang aking tinig. At sila'y aking kilala. At sila'y sumusunod sa akin. Kung hindi tayo sumusunod, sabihin, palyado po. May problema. Hindi pa pwedeng, para bang tupa ka ng Panginoon, lingkod ka ng Panginoon, hindi ka naman sumusunod, sumusuway ka. Ang dami mong sumuway, mga kapatid, na napahamak. Pero kung sumusunod ka, mga kapatid, anong sabi sa verse 28? Ito yung pangako, no? At kailanman hindi sila mapapahamak, mga kapatid, at hindi sila agawin ng sino man sa aking kamay. Kasi nga, kung sumusunod ka naman, maliban lang kung tumatalikod ka, ikaw na may desisyon nun. Pero kung matuloy kang sumusunod, ikaw na rin ang nagdidesisyon na hindi ka mapapahamak. Bakit? Kasi nga, pinangako naman ng Panginoon. Hindi sila aagawin ng sino man sa aking kamay. Kasi nga, sumusunod. Pero kung sumusuway, iba ng usapan. 1 Peter chapter 2, verse 24 to 25. Sabi ni dito ni Pedro, siya mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan, sa punong kahoy, upang tayo mamatay sa mga kasalanan. Kaya magkakaroon ng salvation at mabuhay sa katuwiran. Dahil sa kanyang mga sugat ay gumaling kayo.
sapagkat kayo tulad sa mga tupang naliligaw, ngunit ngayon ay bumalik na kayo sa pastol at tagapag-alaga ng inyong mga kaluluwa. Kaya kung meron mang napariwara, tumalikod sa Panginoon, pwede namang bumalik sa pastol natin o tinatawag na pastor. Siya ang tunay na pastor natin. Ang pastol po, a shepherd, in tawag ito, Latin, sa salitang Romano, ang tawag po diyan pastor. Sa Tagalog, pastol. So mga kapatid ko sa Panginoon, ang ganda ng pangako ng Lord. Tandaan po natin, kaya nagtagumpay po ang mga Israelita hanggang sa pagsakop sa Jericho. Very complete and very smooth yung pagkanilang pagsunod. So, ganun din tayo. In New Testament, continue to obey the Lord. Continue to listen and read the Bible every day. Hindi natin alam anong pwede mangyari. Nakaabang ang anumang panahon. Nakaabang ang gera. Marami nang nagbubulong-bulungan. Huwag naman sana ipahintulot ng Panginoon. Siyempre, pag-pray natin, huwag ipahintulot. Pero andun po yung agresibong mga pagkilos ng bawat bansa. But ganun pa man, let the Lord will be done. Sana wag na pong ipahintulot ng Panginoon yan. Pero bukod dyan, kasi may labanan pong haharapin ang mga Israelita. But the battle is for the Lord. Labanan po ng Diyos to. Tayo rin, may labanan din tayo. Yung everyday na buhay natin, kahirapan, corruption sa gobyerno, nadadamay tayo, yung mga masasamang elemento sa labas, mataas na bilihin, pagkain, minsan wala tayong trabaho. So, ito yung mga parang nagiging basic lang, common, pero minsan madiin. Madiin minsan ito sa atin. But just continue lang mga kapatid. Patuloy lang tayo. Even ako, bilang pastor, hindi ko naman sinasabing perfecto. Nakakaranas din ako ng mga ganong kaisipan. So, praying lang po tayo na makita natin na, kasi minsan pag may ganong pagsubok, doon natin natetest yung ating faith. Hindi natin matetest yung pananampalataya natin kung walang pagsubok eh. So, talagang mayroong ganon. Dapat magpatuloy lang tayo magtiwala sa Diyos natin. Tandaan natin siya yung ating shepherd, siya ating pastol. Hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iwanan. Sige, let's pray. Panginoon, maraming salamat sa biyaya, Lord, ng kalakasan, lalo na spiritual. But we trust you, Jesus, sa mga pang-physical na bagay. Sometimes, nananaig ang physical needs ng mga tao at nako-compromise ang mga pang-spiritual na bagay, Lord. But Lord, nawa Lord, patuloy po kayong mag-bless. Even sa akin, mawala yung mga agam-agam, mga anxiety man o depression man, mga alalahanin. So Lord, tulungan mo po ako, itinataas ko po sa inyong lahat sa mga bagay na ito. Even yung mga kapatiran, tulungan nyo kaming magtiwala ng tapat sa iyo, Diyos Ama, at sa ngalan ni Jesus, na siya naming example kung paano nagtagumpay bilang masunuring anak sa Diyos ang Panginoong Jesus. Kaya salamat po. Dalayan ko rin po, Panginoon, patuloy na kagalingan ni John, kay Sister Nancy, physically, strength, Panginoon. Dalayan ko rin po, Panginoon, ang continue na magkagalingan ni nanay, medyo humihina ang katawan at yung ubo, isipon, patuloy ko rin tinataas sa inyo, Lord, at ang si Achi, salamat sa continuous na recovery niya, Panginoon. Dalayan ko rin si Joji, Lord, kaibigan ni Sister Tess, Lord. Patuloy po siyang lumakas at kung makapag-testimony siya rito, salamat, Panginoon, sa recovery niya sa iyo, galing sa iyo, Panginoon. Even si Jomar, Panginoon, natas ko rin po. So, Lord God, maraming salamat po sa lahat ng biyaya tinanggap namin sa inyo, kapayapaan at comfort, Panginoon. Purihin ka, dakilain ka, Ama. Maraming salamat. Bless mo po ang mga viewers, kung sino man ay nakakaranas din po ng mga sufferings, financial
problem man o sakit o anuman, Panginoon, dalangin ko po, Ama, sa ngalan ni Jesus, magkaroon po ng kapayapaan at kagalingan na mga viewers ng church na ito. Salamat po, Ama, at tinatas ko po ang church na ito, Jesus Said Ministry Church. Nawa, patuloy po kayong mag-bless po sa mga kapatiran, sa mga needs po ng mga kapatid, yung job, yung mga needs ng mga kapatid, financial, yung mga needs ng kapatid, spiritual growth, Panginoon. Ganun din po ang mga kagalingan, aming Diyos. Salamat po ng marami. Natas ko po ang lahat. In the name of Jesus, we pray. Amen and amen. God bless you all po. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay. Puri ng Panginoon.